sagutin mo muna ako, anong naging solusyon ninyong dalawa? Kasi nakahang eh. Anong solusyon yung dalawa ng CDO diyan sa naging positive sa inyo? Kayo muna po. Ako ang chairman, brother. Ako ang magsasabi Opo. kung sino ang magsasalita. Sige po. Ikaw ang tinatanong Okay. ko. Gusto po namin ipaalam sa inyo, sir, mahal namin ang mga ulama. Yan ay aming mga holy man. Opo. Pero siyempre, dito po sa usapin na to, kailangan nating paghiwalayin ang state and religion. Opo. Ito po ngayon, usapin ito ng state. So, gusto po namin malinawan po ninyo na ang dalawa lang na pwede ay DTI at NCMF. So, ngayon po, sir, walang power ang ulama na sila po ay mag-certify. Ngayon, gusto ko lamang pong tanungin, noong pong March 8, 2023, kayo po ay laman ng page ng lahat ng mga kamusliman, pati po dahil po doon sa inyong statement na yung pong CDO Chicken Frank, Holiday Chicken Hotdog, CDO Ulam Burger, CDO Crispy Burger, at CDO Chicken Flakes na may tatak na halal ay hindi po tunay na halal. Ano po ba ang nito? Ano po bang nangyari? Pwede po bang ilahad niyo po sa amin? Opo, maraming salamat po, Mr. Chairman. Ang nangyari po noong panahon na yon ay sumulat sa ating tanggapan sa Central Office ng NCMF, yung South Luzon NCMF, sa pamumuno po ng ating butihing director nandito. Dahil po sa kanilang MOA, Memorandum of Agreement with DOST ng regional office po nila. So lumabas po sa kanilang pagsusuri based doon sa exam na isinagawa sa 51 products ng isang company ay nagkaroon po ng contamination ng porcine. Noong sumulat po sila sa atin upang aksyonan at upang magkaroon pang panibagong test, sa halip na maghiling po tayo ng panibagong test dahil wala naman silang doubt doon sa kanilang pagsusuri, ay nagpahayag lamang po tayo ng impormasyon ng advisory sa atin mga mahal na consumers upang maiwasan nila ang pagkonsumo ng produktong may halal na tatak ngunit natagpuan at nasuri ng ating DOST ng contaminated. Opo, ibig niyo pong sabihin, Commissioner, nagkausap na po ba kayo ng CDO at napatunayan po ba nila na halal talaga yung kanilang produkto? Bago po kami nagkausap, nagpahayag din po sila ng advisory na sa social Opo, media. sinabi nga po nila na halal daw yung kanilang mga produkto. Opo, Tapos, March 14, nag-usap na daw kayo. nag-usap po kami dahil nagpahayag po tayo ng pangalawang advisory sapagkat paano po sila nagkaroon ng pagpapatuwid na halal yung produkto nila. Wala pa naman silang ginawang pagsusuri after doon lumabas ng result ng examine ng DOST. So hindi po natin ito kayang ipaliwanag sa atin mga kababayan bakit naging halal yung kanilang produkto samantala wala pa silang ginawang pagsusuri after doon sa lumabas na resulta. With due respect sa CDO, mabuti naman po yung aming pakikipag-usap at nagpapaliwanag. Ang sinasabi namin dito is hindi po ito para sa amin, hindi po ito para sa isang tao, kung hindi para po sa konsumpsyon, sa kapakanan ng atin mga mamamayang kumukonsumo sa produkto ninyo. Ibig niyo pong sabihin, magmula po noon March hanggang ngayong oras na to, wala pa po silang ginawa na pagpapatest sa inyo o sa DTI? Sa inyo po ba? Wala pa? Sa amin, wala pa pong nakarating na resulta ng panibagong Sa inyo test. po? Opo. Sa DTI po? Mr. Chair. Wala din po? Okay. Pwede po magtanong sa kaibigan natin sa CDO. Sir, saan po kayo nagpa-certify ng inyong halal? Unang magandang umaga, Honorable Chair and Honorable Senator Gatchalian. Nung pong mga pangyayaring yun, nung March, nung early March, kaya naman po kami nag-issue ng public statement nung March 9 dahil hindi po kami sigurado dun sa source nung unang information na kumalat sa social media, sa Facebook,
Kaya ang usual reaction po namin pag ganun, pag may lumabas na any adverse o negative information about the company, pinaninindigan po namin yung buong paniniwala naming tama. Habang nag-iimbestiga kami, gumagawa kami ng sariling investigasyon. At sa mga sumunod na araw, nung March 10, nag-release ang NCMF ng public advisory. Tapos na-formalize po yun nung March 13, nakatanggap po kami ng sulat. Nung March 14, nag-release din po kami ng statement na nagsabi nakikipag-ugnayan po kami sa NCMF. At nung mga sumunod pang mga araw at linggo, all the way, halos araw-araw po yun na Mr. Chair, March 15, 17, March 21. March 22, nagpatawag po ng meeting ang DTI. Kasama po ang NCMF, ang DOST, kasama po kami. At nagkaroon po ng mga dialogo at mga kasunduan kung ano ang gagawin. Kaya noon pong April 5, ang naging final outcome, April 5 is less than 1 month, mga 3 weeks after nung unang insidente. Naglabas na po kami ng pangalawang advisory namin asking our Muslim consumers to refrain from consuming yung mga produkto namin na may halal logo. Yun pong 5 nabanggit na produkto. At that was April 5. At nung April 7 po, based on our records, NCMF acknowledged our company statement nung April 7. Kaya magmula po noon, ang mga hakbang na ginawa namin, tinigil na muna namin ang paggamit ng halal logo dun sa packaging, sa label ng mga nabanggit na produkto. Hanggang ngayon po, yun po ang ginagawa namin. Nag-aantay po kami ng advisory from the DTI at sa NCMF kung ano yung susunod naming mga hakbang na gagawin. Pero hanggat hindi pa po tiyak, tinigil po muna namin ang paggamit ng halal logo. Even po, with all due respect, even po in our very firm belief, hindi po haram ang aming mga produkto. Yan po ay halal certified for the past 22 years ng isang certifying body, yung Ulama Conference of the Philippines. We have we are engaging with 3 different certifying agencies. Yun pong isa, yung Ulama Conference of the Philippines, na ang alam po namin, yun pong founder niya, yung si Dr. Anwar Limbona, isa po sa mga nagtatag or officers po siya nung nabanggit ni Dr. Mando na Office of Muslim Affairs nung araw, na siyang naging NCMF nung 2010, I believe. Maputol ko lang po kayo, Sige po. kaibigan. Opo, ibig niyo pong sabihin, yung una po ninyong logo ng halal, galing po ito sa aming minamahal na ulama conference. Sila po ang nag-certify. That's correct po. Okay. Bali, ganito ang nangyari. Kasi sa batas po, dalawa lang ang pwedeng DTI o NCMF. Tama po ba? Ang mag-accredit po ng certifier. Oo. Yung sinasabi ni Sir Jerome Ong po, ang nagbigay sa kanila ng certification ay yung Ulama Conference of the Philippines. Ito pong Ulama Conference of the Philippines ay hindi accredited. Opo, yun po ang ibig kong Yes, sabihin, Commissioner. Opo, para lang po hindi kasi siyempre po mga kapatid, siyempre kailangan natin proteksyonan yung ating mga Muslim brothers and sisters tayo. Pero may isang banda na kailangan din naman bilang kami ay mga mambabatas din, tingnan din natin yung kapakanan din naman nung ating mga nagninegosyo. Kasi sila, hindi din naman nila talaga alam. Parang ganun po ba ang sinasabi ninyo? Kayo po ba ay na-confuse na ganun? Kayo napunta sa... gusto po namin ipaalam sa inyo, sir, mahal namin ang mga ulama. Yan ay aming mga holy man. Opo. Pero siyempre, dito po sa usapin na to, kailangan nating paghiwalayin
ang state and religion. Opo, ito po ngayon, usapin ito ng state. Ano? So, gusto po namin malinawan po ninyo na ang dalawa lang na pwede ay DTI at NCMF. So, ngayon po, sir, walang power ang ulama na sila po ay mag-certify. At bilang sa inyo pong pagpapahayag kanina, hindi nyo, tinanggal nyo na po. Tinanggal nyo muna. Yeah. Wala na po yung halal muna sa ngayon. Opo, Mr. Chair, tinanggal na po muna namin yung halal logo doon po sa mga produktong Opo. nabanggit. At- At kayo po ay naninindigan na wala po kayong halong pork sa inyong produkto. Ako po'y naninindigan 101% that we do not use any pork ingredient, any pork material, or any pork derivative in any of our beef and chicken products na amin pong pinacertify as halal. Opo. Okay At po. yan po, ang nagpapatunay po niyan, hindi po kami. Bukod po, kung meron pong NCMF at DTI na siyang accrediting body, accrediting authority nitong mga certifying body na banggit, yun pong presence ng pork dun sa mga produkto namin, third party pa ho ang nagtetest nun. Ang testing agency pong aming ginagamit ay yun pong SGS, yun pong globally recognized na testing agency. At ang nangyari po, sagutin ko po muna yung unang tanong ninyo kung bakit yung aming certifying body ay hindi accredited ng NCMF. Una po, hindi po namin alam na kailangang certified sila ng NCMF. With all due respect, hindi po namin alam until nangyari yung issue na to. And then, nung tinignan po namin yung ibang mga certifying body natin, because we use 3 certifying bodies. Yung UCOP, yung Ulama Conference, yung PRIME. Yung PRIME naman is another certifying agency. Bakit siya, ba't may iba pa kaming ginagamit? Kasi siya naman ang recognized sa Middle East. Siya po ang accredited naman nung ESMA, Emirates Standards Authority something. And then yung number 3, yung IDCP. So yun pong Ulama Council, Ulama Conference at saka yung IDCP, napag-alaman po namin na hindi sila accredited ng NCMF, pero yung PRIME accredited po. So kaya ganun ho muna kahit po. Pero sa kabila ng lahat ng mga bagay na nililinaw pa namin hanggang ngayon, to play it safe and out of our utmost respect for our Muslim brothers, our Muslim consumers, tinigil na po muna namin ang paggamit ng halal logo. Kaya sa totoo lang po, hindi ko po ine-expect na kami maanyayahan ninyo. Pero sa kabila nun, kami very thankful and appreciative na mabigyan ninyo ng pagkakataon na madinig yung aming panig dito sa pangyayaring ito. Sabi mo sa amin, nakalagay doon, CDO yung na-positive. Opo. Hindi pa kayo nag-usap ng CDO patungkol dito? Ang nasubmit po sa amin ng NCMF South Luzon ay CDO, yung may-ari ng produkto. Opo. Wala po rin po kaming tinutukoy na tao or company. Pero nung nag-report sa atin yung NCMF South Luzon, nakipagmuha sa DOST, na-identify po ang produkto ay CDO. By the way, tama po yung sinasabi ni Ma'am from DOST, Director Emelita Bagsit. Maraming salamat po sa inyong napakalaking effort para maramdaman ang ating halal products certified ay hindi pwedeng palusutin at hindi pwedeng pasukan ng mga doubtful products. In fact, kanina nakikinig ako sa presentation ni Ma'am at suggestion, agree po ako doon. Gusto ko lang idagdag na sana ang body na gusto i-propose ni Ma'am magkaroon ng sariling testing facility. Para bago pa tayo pumunta doon sa ibang facility na kung saan may doubt na tayo doon sa produkto, ay matest na natin kung ito ba ay karapat-dapat siyang bigyan ng certification or candidate siya. By the way, before going further, ito si Director Rahmato Mamukid ay
director ng Bureau of Muslim Economic Affairs, kung saan nandoon sa ilalim ng bureau na yon yung Halal Division na bago lang natin create just this year for us to be able to address the call of the President when he mentioned in his SONA yung pagsuporta at pagpapalaganap ng halal industry sa Pilipinas. Meron po siyang brief. Sandali lang, pasensya lang kasi matagal na tayo. Masyado, brother. At sagutin mo muna ako, anong naging solusyon ninyong dalawa? Kasi nakahang eh. Anong solusyon yung dalawa ng CDO diyan sa naging positive sa inyo? Kayo muna po. Yeah. Ako ang chairman, brother. Ako ang magsasabi Opo. kung sino magsasalita. Sige po. Ikaw ang tinatanong Okay. ko. Ang solusyon po na gusto namin mangyari, yung produktong na-publish namin na contaminated as supported by DOST ay ipasuri nila upang mapatunayan nila yung kanilang claim na halal at 101% ay walang contamination, ay matanggap namin na yun ay totoo. Ano ang naging hakbang nyo? Kasi positive na nga eh. Di ba positive na? Hindi naman siguro magsisinungaling ang DOST. Sayang naman yung kanilang expertise. Positive na. Bakit naman aantayin mo pa? Yung sagot nila, positive na nga. Ano ang aksyon ng NCMF? Are you filing charges? Yan ang gusto kong malaman sa inyo. Ang aming pong Bureau of Legal Affairs ay may pinrepair po doon nung panahon pang nagkaroon So, meron? Meron po. O, yun. Okay, salamat, brother. Mr. Jerome Ong, ang sabi po ng DOST, meron daw pong pork. Okay, so maraming salamat, Mr. Honorable Chair. Yun nga po, nag-aantay nga lang po kami ng advice from NCMF kung anong susunod na hakbang yung aming gagawin. Pero in the absence of that, while we are waiting, ang ginawa nga po muna namin, tinigil muna namin yung paggamit ng halal logo dun sa mga produktong nabanggit. So, parang that even if mataas po ang confidence level namin na hindi po haram yung aming produkto, tinigil na po muna namin. So, I really don't Sir, know. apo, kaibigan, naintindihan ko po. Ibig niyo pong sabihin, tama naman po yung ginawa niyo at kami po yung nagpapasalamat doon na tinanggal niyo na po yung halal. Ang ibig ko lang pong sabihin kasi, ito po ay naging malaking issue. At inaantay po ng mga kamusliman kung ano yung magiging responde sa issue na ito. Ang sabi po ng NCMF, sila ay nasa legal na. So kayo naman po nag-aantay kung ano yung hakbang nila. So magmula po doon, wala pang nangyari. Yun lang po ang gusto ko malaman, may nangyari na ba? Magmula doon sa legal nila, wala pa po kayo natanggap na kahit anong demand letter o kahit anong letter? Tama po, Honorable Chair. Wala pa po kami natanggap pero hindi po natin sinasayang ang oras, ang pagkakataon upang ayusin yung aming mga proseso para kapag dumating yung advice ng NCMF sa amin, maaaring mas handa na kami. Now, kung yung new standards, kung yung clarified na standards, hindi po namin kakayanin, sasabihin din po namin para kung gano'n, hindi na po namin maibabalik talaga yung halal logo doon sa mga produktong yun. Gano'n ang nakita namin pong mangyayari at saka even prior po, nag-apologize nga po kami. Ayun po ang pinakagusto kong madinig. Oo, at Opo. Sa akin po, solve na yun. oo, Nag-apologize po kayo. Opo. Maraming salamat po. Nakapag-apologize po kayo publicly? Opo, nag-apologize po tayo sa ating mga social media pages, sa ating website. Nag-apologize po tayo. And sa lahat po ng ating mga kapatid na Muslim, on behalf of our company, on behalf of our family, ako po'y lubos na humingi ng paumanhin dun sa pangyayaring yun na nagkaroon ng nag-positive for porcine traces yung aming mga produkto. Yan po, mamaya po kung mamarapatin po ninyo, Mr. Chair, may konti po akong opening po dapat pero gagawin ko na lang pong closing. Pero maiksi lang po, mga Sige po. 4 minutes lang. Mamaya po, mamaya. Opo, Pagbibigyan ko po kayo ni engineer. Ano lang po, anuhin muna po natin, i-resolve muna natin ito. So sa ngayon, ang ating problema ay yung batas. Yung batas
na existing maraming butas. Okay, at yan po, pinag-uusapan namin ni Senator Win, kami na po ang mag-o-author ng pag-aamenda niyan.